So, ano ang pwedeng gawin ng pamilya? Dahil may namatay hindi fake news. Hindi fake news na may namatay. Hindi rin fake news na namatay sa Beverly Hilton. Hindi rin fake news na mayroong pulburon ang kanyang toxicology test. Hindi rin fake news na 44 years old siya na siya ay si Tantoco. Yan ay hindi fake news. Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang ating itatalakay ngayon patungkol po dito. Una, itong si Auntie Claire Castro sa kanyang press briefing kanina sa Malacanang ay sinagot na niya ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na itong si Senator Bato ay hindi pupunta sa SONA ni Bongbong Marcos kasi ayaw niyang makipagplastikan. Ayan, sinagot ni Auntie Claire yan. At heto pa, sinagot rin ni First Lady Liza Araneta Marcos itong tanong ng media kung bakit hindi pupunta itong si F.A. Liza. Bakit hindi siya sasama kay Bongbong Marcos papuntang Amerika? Natatakot na ba siya? Sasagutin yan ni First Lady Liza Araneta Marcos. At ito pa, binibida niya, itong si Auntie Claire, binibida niya itong, wala pa rin pagbabago, binibida ang ayuda ng Marcos administration. Ayuda tayo ng ayuda. Yun lang naman ang alam nila ayuda ng ayuda, di ba? Tapos ito, pangalawa nating pag-uusapan ay ipapakita ko sa inyo itong video ni Maharlika na ipinakita na niya mismo ang ebidensya patungkol po ito kay Paulo Tantoco na issue. Okay? Kung ano yung argumento patungkol doon sa police report, ganon, doon natin malalaman kay Maharlika kasi nakakuha po siya ng dokumento Okay? Ipapakita ko yan sa inyo buong buo at magre-react tayo, okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, eto. Ang napapansin ko kay Auntie Claire, ay talagang disenyo. Ang disenyo niya sa kanyang trabaho ay talagang pang-attack dog talaga. Pang-attack dog talaga. May napapansin na naman ako kanina sa kanyang press briefing na pilit talaga niyang i-connect, at banatan ang mga Duterte. So ngayon, nagtatanong lang naman ang media na bakit, ano ba ang reason bakit itong si First Lady Liza Araneta Marcos ay hindi sasama kay Bongbong Marcos. Yun ang tanong Tapos patungkol po kay Bato na ayaw makipagplastikan ni Bato sa SONA at itong ayuda na ayan, mamimigay na naman ng ayuda ang yun lang ang alam na. Ito, Auntie Claire Castro, pasok. Yusek, magandang hapon po. Yusek, may we know the reason kung bakit hindi po makakasama si First Lady Liza Marcos sa Washington? Okay, supposed to be dapat announcement ko to. Kaya lang, mabilis magtanong si Miss Maricel. So, alam mo, hindi na kailangang i-announce mo yan. Kasi yan talaga ang itatanong ng media. Kasi excited po ang taong bayan, nakaabang sila kung ano ang rason nyo. Bakit hindi siya sasama sa Washington?
na makipagkita kay Trump. Natatakot ba siya, Auntie Claire? Nagtatanong lang kami. I-announce ko na. Okay? First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom. Yun pala ang dahilan. Hindi raw makapunta si FL Liza Marcos sa Amerika kasi pupunta siya ng Riyadh, okay? Klaro yan ha? Yan ang dahilan niya. Of Saudi Arabia on the 17th, kahapon, to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that... Ang busy si F. Eliza. Busy siya sa Riyadh. Ang kanyang mga itinerary ay biglang dumami kung napapansin nyo kasi sa mga importanteng lakad ni Bongbong Marcos, napapansin natin yan dati na nakabuntot talaga itong si F. Eliza. Especially na Amerika pa ito Amerika pa ito. Hindi pa siya sumama. Kailangan magpakita ang First Lady kasi Amerika ito First time ito na magtatagpo na si Bongbong Marcos at si Trump. Pero mas pinili pa niya na pumuntang Riyadh. Ano kayo ngayon? Meaning to say, wala kayong magagawa dyan. Mas gusto niya sa Riyadh. Diba? Kahit hindi very Riyadh, hindi na very New York. Very Riyadh na. Ano kaya ang iniiwasan ni Ma'am Shi doon sa Amerika? Ewan ko lang. Offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs yan ang gagawin ni F. Eliza doon and their families. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, workers, and children. The trip originally proposed and scheduled in the first week of July will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. Grabe, ang busy ni F. Eliza. At kung napansin niyo po, sinabi po, nabanggit din po ni DICT Yusek Dave Almirol na ilo-launch din po ng unang ginang itong one-stop shop po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. Wow! So, yun po busy. Ma'am Shi, sure ka na ba, Ma'am Shi, na sa Riyadh ka pupunta? Hindi ka talaga sasama sa Amerika? Sama ka na. After Washington, punta kayo sa New York para very New York yung datingan di ba? Ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang unang ginang. Yan. So, official statement yan ng Malacanang hindi sasama si First Lady dahil pupuntang Riyadh. Okay? Klarong-klaro yan. Step po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag niyong pangunahan ng First Lady. Kayo naman ginagawa niyo kasi ng issue Hindi siya pupuntang Amerika kasi pupunta siyang Riyadh. Hindi siya takot sa Amerika. Pupunta, may busy siya. Busy. Doon siya alam niyo na, ganon, di ba? Yusek, may we know kung may decision na po who will be the caretaker or caretakers while the president is in Washington? Most probably sa pag-alis na lang po ng Pangulo. Kasi hindi present si unang ginang Sino kaya ang caretaker? Ito maibabanggit. Pero meron na po nabanggit. Pero hayaan po muna natin ang Pangulo ang magsabi. Salamat, Yusek. Good afternoon, Yusek. Baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon nung napag-usapan nga. Eto na, Bato, maghanda-handa ka na po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa gano'n na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon, gagawa sila ng issue about ICC. Totoo naman si Bato Bakit ang timing,
Ngayong pumutok ang issue ni F. Eliza Marcos at ni Paulo Tantoco, saka rin susulpot itong issue na huhulihin si Bato. Senator, to divert Grabe talaga itong administrasyon na ito. May handa talagang pasabog eh. issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue Tama naman si Bato eh. to divert people's attention. Okay, yun nga. Sinulat ko po para matandaan ko. Talagang sinulat niya kasi alam niyo na. Baka ibabash ka na naman sa mga sagot mo. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. Talagang tinatakot talaga nila sila Bato dito eh. At hindi rin po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay Mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue, i-resign. Walang iba yan. Ikaw yan, Castro. Ang tinutukoy ni Bato de la Rosa dyan, ikaw, walang iba. Mahilig gumawa ng issue. Ikaw yan, Claire Castro. To divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues? Ikaw. Sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng... Sa aming pagkakatanda, wala nang iba. Ikaw. Sino pa? Ikaw lang naman ang maingay dyan eh. Ikaw lang naman yung attack dog dyan eh. Hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niyan, nag-issue niyan. At tingnan nyo kung paano niya atakihin si Bato. Okay? Ibabalik na naman niya ang issue sa AI na isinare ni Bato. Di ba? Di tama si Bato na yung mga issue dyan na binabalik ninyo. Huli. Tama si Bato eh, di ba? Sinabi ni Bato, yung mahilig kasi ang Malacanang, yung mga tao dyan sa Malacanang, mahilig na yung rini-recycle yung issue. Ikaw yung pinariringgan. Ngayon, hindi nagkamali si Bato. I-recycle niya itong AI issue ni Bato. Tingnan nyo. Kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pa mameke ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Tandaan po natin. Hindi siya sumasakay. Si Bato, hindi siya sumasakay. Kasi po, sinabi niyong fake news. Pero marami pong nakipag-argumento sa inyo. Merong nagsasabi na dalawa kasi yan, police report at saka yung sa medical something. Kung sasabihin yung fake news yun, yung kay Tiglao, magpakita kayo ng ebidensya dyan na, ito yung original, ito yung kay Tiglao na peke. Wala kayong pinakita eh. Di ba? Ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig, kundi po tayo nagkakamali, ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi. Vice Presidente raw. Diyan pa lang Auntie Claire Castro, wala ka talagang alam
hindi galing kay Vice President Sara Duterte. Ha? Meron po siyang nakalap na impormasyon. Okay? Nung pumutok yung issue na yan, kasabay doon sa nangyari kay Tatay Digong, sa paghuli kay Tatay Digong papuntang Dahig, pumutok itong issue itong tungkol kay F. Eliza. At that time, hindi pa nagsasalita si VP Sara. Okay? After a month or after 2 months pa yata nagsalita si VP Sara. I cannot really recall, but sobrang tagal pa bago nagsalita si VP Sara patungkol dyan sa F. Eliza involvement kay Paulo Tantoco, sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Sabi niya ngayon, itong si Claire Castro, si VP Sara raw ang nag-invento, nagpakala, galing, kay VP Sara galing yung fake news. Halatang hindi nag-research, di ba? Grabe. Tapos PCO siya sa Malacanang. Binuo na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay? Napatunayan nyo ba? Hindi nyo napatunayan eh. Wala kayong ipinakita na authentic na sabi na ito yung totoo, ito yung kay Bobby Tiglao na tampered. Wala kayong pinakitang ebidensya, Claire. Claire, wake up! Ni Senator Bato de la Rosa. Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. Di ba? Binalik niya. So, bilang senador, tama si Bato de la Rosa. Mahilig kayong mag-recycle ng issue. Tama si Bato. Sana po ay maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil never gagamitin, hindi gagamitin ng Malacanang ang issue na peke na dokumento. Bakit naman gagamitin to? Napansin ko dito sa mga media parang talaga? Duda. Actually ito lang yun, opinion ko. Sana o-observe ko sa mga mukha nila dyan mukhang duda na sila sa kay F. Eliza Duda na sila kung baka totoo yung nangyari. Parang ganun ba? Diversionary tactic kung kaya naman pong sagutin ng Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke. Sa ibang topic lang po, yung China's Ministry of Education, naglabas po sila ng advisory to students abroad or especially those na nag-aaral sa Philippines, warning that the security situation in the Philippines has been unstable recently with a surge in crimes targeting unstable Chinese nationals. So ano po kaya ang reaction natin sa wag dyan raw sa Pilipinas kasi unstable sa pamumuno ni BBM. Statement na to ng China na may problem sa security situation. Opo. Ang kanilang propaganda or rather advisory sa kanilang mga kababayan ay propaganda. Advisor. Propaganda ka agad. Diba? Propaganda ka agad. karapatan naman po nila. Obligasyon din naman po nilang pangalagaan ang kanilang mga kababayan. Pero as far as the government is concerned, alam po natin na ang crime rate sa Pilipinas. So hindi siya propaganda kasi nag-alala lang ang China sa kanilang mga tauhan. Ay gumaganda at bumababa. Ito po ay dahil... Really? Gumaganda? Mukha kayo lang. Claire, sabihin nyo sa Malacanang, labas-labas rin kayo ha para malaman nyo kung maganda ba ang... secure ba ang taong bayan? Lumabas-labas nga kayo. Ang daming kremeng kumakalat. Yan po ang direktiba ng Pangulo at sa pamumuno na rin po ni General Nick Torre, makikita po natin kung paano ba kabilis na tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na po na may concern tungkol sa mga krimen. At malalaman din po natin na nabawasan na po or nawala ang mga EJK na Are you sure? Are you sure? bunsod ng war on drugs. Masasabi rin po natin na yung mga krimen na nagawa
para sa akin, no, desperada na sila talagang i-announce kahit fake news ang in-announce nila. Dahil sa Pogo ay nawala o nabawasan. At marami na rin pong Chinese na na-deport, na mga Chinese na sinasabing gumagawa ng krimen sa Pilipinas. At kamakailan lamang po ay naging maganda po ang ranking natin dito sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. So kung sa panahon po ng China ay ganun, hindi naman po natin ito... Nakakatawa ka actually, Claire. Siguro sa sa paniniwala nyo, bumaba ang krimen. Pero I am daring you, Claire Castro. Lumabas kayo. Tingnan natin kung totoo ba yan. Kasi po, ang hinanaing po ng taong bayan ngayon, sa napapansin ko, not only in Manila, Luzon, Visayas, nagrereklamo sila. Kasi po, kumakalat na naman, again, itong droga. Hindi nyo lang, dinidedma nyo lang kasi. Pilit ninyong ipamukha sa media, na okay lang ang Pilipinas. It's not. Lumalala ang droga. Ang dami na namang lulong sa droga. Huwag na tayong magbulahan. Hahadlangan dahil karapatan po nila yan. But does the Philippine government promises na yung mga Chinese nationals who are apprehensive na po because of the advisory, they will be protected by the government? Kahit sino po, kahit hindi po Chinese, kahit sino pong tao, Pilipino, kahit anong nationality po yan, lahat po yan ay bibigyan ng proteksyon. Pero ano po ang masasabi niyo dun sa ongoing criticisms ng publiko sa gobyerno patungkol sa umano'y failure ng gobyerno to provide for... remember media yan failure to provide what? Needs or bigyan ng mga benepisyo ang mga elderly. Ang mga elderly, failure to provide needs. Kakahiya itong administrasyon na ito, no? Ito yung sagot niya. Ayuda pa rin. For them to be able to fend for themselves kapag matanda na, yung mga magulang kapag matanda na sila at hindi na failure, kawawa nga itong mga senior citizen natin eh. Grabe. Kaya ibalik nyo na si VP Sara para solve lahat itong mga problema natin. Kawawa yung mga matatanda. Kailangan umasa sa suporta ng kanilang mga anak. Sa ating pagkakaalam, sa ngayon po ay marami din programa para sa mga senior citizens. Nandiyan po yung tinatawag sila na parte ng vulnerable sectors na talagang binibigyan ng prioridad na tulungan. Ang ganda ng mga sinabi niya pero hindi yan nararamdaman ng mga senior citizen. Nandiyan na rin po yung sinasabi nating 50% discount sa MRT, LRT. So marami na pong programas. MRT, LRT? Ano lang yan eh. Ang nakakaramdam yan, Manila lang yan eh. Manila lang yan, Claire. Ang pinag-usapan natin dito, buong bansa. Ramdam ba yan ng taga Visayas at taga Mindanao? Manila lang. Tapos ipagmamayabang nyo yung LRT, MRT? Yun lang. Yun lang. Sa panahon po ngayon ni Pangulo, ang media po sana naman po hinihingi ng taong bayan lahat. Ano ba, may nagawa ba ang gobyernong ito na programa na it really will affect from day-to-day lives of these senior citizens? Meron ba kayong nagawa? Sasabihin nyo LRT, MRT, libreng sakay, yun lang. Grabe naman kayo. Far out yun. Hindi yun connected sa senior citizen. Merong mga senior citizen na nandoon na sa loob ng kanilang bahay, hindi na nga lumalabas, hindi na makalakad yung iba. May ginawa ba ang gobyerno niyan? Tapos sasabihin nyo, LRT, MRT, libreng sakay? Makasakay pa ba yung senior citizen doon? Marcos Jr. naman sabi nating makakabuti po sa mga elderly. So, hindi po rin naman titigil ang Pangulo na
tulungan, mas dadagan pa ang mga O, diba? Ang sarap ng mga sinabi, no? Pero hindi yan ramdam ng mga senior citizen. ayuda para sa mga elderly. Oh. Ano sinabi niya? Ayuda. Diyan kayo magaling. Ang administrasyon na ito, sa ayuda kayo magaling. Meron nga akong nakitang post sa Facebook, sabi, grabe naman itong Pilipinas. Yung mga vendors sa mga streets, okay? Street vendors, yan. Hinuhuli. Di ba? Nakakatawa. Street vendors, hinuhuli. Because of some violations. Hinuhuli yung street vendors. Kung ikaw po ay masipag, huhulihin ka. Pero kung ikaw ay tamad, may ayuda ka. Di ba? Kaya sabi na, post yun ng isang vendor Sabi niya, ay nako, kung naguguluhan na raw siya dito sa Pilipinas kasi yung mga masisipag na street vendors hinuhuli. Pero yung mga tamad may ayuda. Okay? So, itong administrasyon na ito, napatunayan ng administrasyon na ito na mas dapat tamad lang tayong lahat kasi may ayuda. Huwag na kayong magtrabaho kasi huhulihin yung mga street vendors. Yan ang point nila. Street vendors, hinuhuli. Kasi may mga violations. Pero yung walang trabaho, tagay lang sa bahay, scatter doon, scatter dito, don't worry, may ayuda kayo. Okay? So, wag muna po siguro maging negatibo dahil at tingnan muna nila kung ano na ba ang nagawa ng administrasyon na ito para sa mga elders. Hi, Yusek. Follow-up lang po on Senator Bato. Sabi niya po kahapon na hindi siya a-attend ng 4th SONA ni President kasi meron daw po siyang personal conflict or issues with some congressmen and officials from Malacanang. Meron po siyang quote dito here. Alangan namang pupunta ako doon ng nakasimangot. Pangit, di ba? May we have the palace's reaction. Okay lang naman po. Karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo. Actually, Claire, may TV. Si Senator Bato, pwede siyang hindi pumunta sa SONA. May TV naman, makinig lang siya sa TV o YouTube, di ba? Kung ano sasabihin ng Pangulo may kaysa cellphone mag-rely naman sa mga fake news peddlers. So, diyan naman tayo sa fake news. Sila yung napapakalat ng fake news. Sana kung di siya makarating, ay mapakinggan niya. Thank you po. Okay? Alam ko, yun doon natapos ang kanyang sa ating kasi yung ibang mga question kasi patungkol na sa mga ibang issues. Alam ko sa mga audience ko dito sa Donmar TV ay sumakit na naman ang ulo ninyo. Pagpasensyahan nyo na, okay? Na sumakit ang ulo nyo, nakita nyo ito. Okay? Kailangan natin banatan ito, punta tayo kay Maharlika. May ebidensya si Maharlika. Makinig kayo. Hindi niyo ba napapansin? Ayon sa County of Los Angeles Department of Examiner, okay, ayan a male aged about 44 years that he came to his death on the 8th of March 2025. Okay? Ayan ang pangalan. Ito po yun. Nakikita nyo? Ayan, yan po yan. Sinend yan sa akin. Ito ay hindi galing sa email. Ayan, may perma yan. So, ibig sabihin, dito tayo tututok. May namatay na si Tantoco at dyan siya namatay sa Beverly Hills. Okay. Tanggalin na natin yung tanim fake news nila, ay tanim dokumento nila. Hindi ba dapat ang Department of Foreign Affairs at ang ating ambassador ng Pilipinas dito sa Amerika na si Babes Romualdez, hindi ba dapat papanagutin, iimbestigahan nila at magbigay sila ng ulat sa taong bayan na, uy, may namatay. Asawa pa naman ito ni Dina Tantoco Arroyo na appointee ni Bangag Marcos. Hindi pwedeng itong pabayaan lang. Okay?
na namatay siya, tikom ang bibig. Imagine ninyo, mataas ang pwesto ni Dina Tantoco ni isang tuldok, si Marcos Jr. na nag-appoint sa kanya at si Lisa Tanas. Mga kababayan, walang man lang sulat ng pakikiramay. Diba? Walang sulat ng pakikiramay. Pero ang tinutukan nila ngayon, fake yan, may naglabas ng peking dokumento. Ulit-ulitin natin mga kababayan, ang nilabas ni Dean at nilabas ko ay hindi po peking dokumento. At hindi din po peke na may namatay na isang na isang tao. Okay, na may namatay nga na si Tantoco na asawa ng appointee ni Bangag. Doon tayo tututok kasi doon kayo nililito. Alright? Doon kayo nililito na kapag nung may lumabas ng peke, sila rin ang naglabas niyan. Mga kababayan, yung mga Bangag din ang naglabas niyan. Para nga ito pang confuse sa inyo. Now, okay? Hanggang ngayon wala silang ulat. Walang investigation ang DFA, walang investigation ang Senado, which is nandoon nga si Jingay Estrada at si Queso Escudero. Nandoon sila sa event na yon bago namatay si Pawi. Bakit sila tahimik? Ni isang tuldok na pananalita, ayaw nila magbigay ng statement. Sabi nga ni Philgen, yes, mag-hair follicle silang lahat. Okay? Bakit ayaw? Hindi ba dapat isang Pilipino na namatay sa aksidente dito sa Beverly Hills at nakitaan ang toxicology test na mayroong pulburon, hindi ba dapat hindi ba dapat yan ay tutukan ng gobyerno ni Bangag na nakakahiya dito sa bansang Pilipinas na yung bitbit nila o nakasalumuha ni Lisa Tanas, sayaw sila, I will survive, pero hindi na nga nag-survive, talagang ayaw nilang pag-usapan. Tumututok sila, yung dokumento yan, tampered yan. Sadya nila yun, sila ang gumawa ng dokumentong yun. Mismo ang mga Bangag ang gumawa nun para ilihis. Kasi hindi naman nila pinakita yung dokumento ni Dean Di ba? Binanggit ba doon si Dean? Hindi. Wala. Kasi tanim nila yun. Kaya sabi ko nga sa'yo, mag-ingat-ingat kayo sa kakapost. Kasi yung mga tanim na yan, galing din yan sa kampo ni Satanas. At magtataka ka, bakit ang pamilya ng Tantoco wala rin, although tahimik sila. Pwede sila magsampa ng kaso actually. Pwede silang, what you call it? Ayan, buti lumayas na siya. Okay, lumayas na Right. Mga kababayan, kahit, kumbaga, sino yung mga nakasama nila doon sa loob? Yung nagsesyon sila. Kasi may session na naganap. Nakalagay nga doon sa leak report kasi kay Dean. Hindi yung may dilaw-dilaw na fake talaga. Hindi yon. Bakit, mga kababayan, ang pamilya, pero hindi ko lang sure kung ang pamilya ba may ginagawa sila na magsampa sila ng criminal complaint, 'di ba? Laban sa mga kasama o kay Lisa Tanas na na based nga doon sa leak report ay nandoon si Lisa Tanas. Ngayon, kung gusto talagang malinis ni Bangag ang kanilang pangalan, number 1, sabi nyo nga, mag-fair follicle test. Yeah, it's a wrongful death. May nabasa ako dyan kanina. Pag-usapan natin mamaya ang wrongful death na yan. Ngayon, pwede magsampa ang mga nandoon sa loob para mapanagot ang mga taong may mga tao, may mga personalities nandoon, ganyan-ganyan. Tapos may nakalagay doon, di ba? Ako ang unang nag-report sa inyo. Na dinelayed nila yung pagtawag ng ambulance bago nila ni-report 7 hours according to our informant. Alright? Okay. Di ba? Nakalagay dito, redacted to Ito, Beverly Hills talaga to Okay? Ayan Okay? Ngayon, on Saturday, March 8, 2025, hindi ko na ito babasahin lahat. Okay? Ito ang sabi ng statement. Stated that other associates stated that she and her associates including blank, 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 and the decedent had dinner at the Waldorf Astoria. Nakapunta ako dito, di ba? Nakatay mga
video namin, Attorney Glenn, pumunta kami dito. At the evening of March 7, she observed Mr. Tantoco exhibiting signs of distress, including profuse sweating, incoherent speech, and visible disorientation. She called inquiring whether he required medical assistance, but, nakalagay dito, but Lisa Tanas reportedly downplayed the symptoms and suggested that Mr. Tantoco returned to his hotel room to rest. Ganyan-ganyan. Okay. So ito yung nagja-jive, yung report na to, sa aking puting ahas, na nag-wait sila ng 7 hours bago sila tumawag ng rescue or 911. Ngayon, mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tulad ng title natin, ay pwede silang kasuhan ng involuntary gurgur. Meaning, nakita na nila yung mga witness, kung sino man, na meron ng manifestations ng incoherent. Kumbaga, hindi na siya normal. Kumbaga, hindi na normal. May mga nakita ng sintomas na hindi na normal yung tao dahil nga, tumira sila ng lasing or whatever, kung ano pa yung mga tinira nila, di ba? Kung ano pa yung ginawa nila, mga kababayan. So, ano ang pwedeng gawin ng pamilya? Dahil may namatay Hindi fake news. Hindi fake news na may namatay. Hindi rin fake news na namatay sa Beverly Hilton. Hindi rin fake news na mayroong pulburon ang kanyang toxicology test. Hindi rin fake news na 44 years old siya na siya ay si Tantoco. Yan ay hindi fake news, mga kababayan, kasi nga hawak natin dito. Ngayon, ano nga ang pwedeng gawin dito not only kay Satanas, yung mga taong nasa loob. Kasi nga, base sa aking unang ulat, base sa ating informante, di ba, na hindi ko pa nga yan pinapangalan si Tantoco kasi wala akong hawak na death certificate or anything na makapagpapatunay na may isang namatay na itong pangalan. Kaya nga, hindi ko pinangalanan itong taong ito. Yung namatay, ni si Tantoco. Pero ngayon pwede natin siya mapangalanan kasi totoong namatay talaga siya at totoo talagang may pulburon involved at sinasabing aksidente. Na ito ay napaka number 1 na dapat hindi natin makakalimutan at huwag tayo magpapabudol muli sa bangag administration. So, sa report sa leak document ni Dean at sa report ko, nag-match na dinelay nila ang pagtawag sa 911. So meaning, pinabayaan nila dahil for what reason? Baka iniisip nila, baka hindi naman mamatay, baka ma-revive kasi nga naman, high profile. Malalaman na siya ay isa sa mga entourage. Well, kasi nga, dahil yung asawa niya, kasama niya, na si Dina, dahil na-appointee ni Bangag. So ito'y malinaw, okay? Mga kababayan, na nakita na nila na mayroon ng manifestation, distress na yung tao, si Tantoco, hindi sila tumawag ng 911 or emergency na para iligtas itong si Tantoco. Diba? Again, ang tawag dyan ay involuntary gurgur. O yan yung title natin. At kung mapapatunayan na lahat ng mga nandoon sa paligid habang sila ay sumisinghot at sila Satanas, na talagang based dito kasi pending pa rin sa Beverly Hills. Ayaw pa na ilabas sa completed report. Kung mapapabayaan, mga kababayan, okay? So, ibig sabihin, ang dahilan ng pagkagurgur ni Tantoco ay hindi sa aksidente at hindi rin sa pulburon. Bakit kamo? Kung 7 hours before o nagapan, okay, ang pagtawag ng ambulansya, baka hindi siya namatay. Diba? Baka hindi siya namatay. Kasi mabibigyan ng lunas sa ospital eh. So kung based dun sa leak report at sa report na sa akin ng puting ahas, mga kababayan, pinabayaan, hindi naman nila sinasadya. Kaya nga involuntary. Hindi nila sinasadya. Pero dahil sa kanilang kapabayaan, dahil ayaw nilang ma-expose sa taong bayan, nakasama ni Lisa Tanas sa entourage yan, diba? So sa kabila ng, akala mahilot-hilot lang siguro, o painumin mo lang ng tubig yan, o isaw-saw mo sa tub, baka, paliguan mo, baka kasakaling may masmasan yan, kaysa nga naman, i-report natin yan sa authority, hindi malalaman na kasama natin yan. So again, papasok yan sa involuntary gurgur. Kung mapatunayan yan at dapat mismo ang pamilya ni Tantoco ay magpa-imbestiga at magsalita kayo, mga ma'am, mga sir, dahil yung asawa niya hindi nagsasalita. I don't know, hindi natin alam kung ano ang kanilang
ang kanilang mga agreemento. Kasi merong kapabayaan. Meaning, ang tawag dyan ay criminal negligence. Gumorgor sila dahil natatakot na sila na masabit sila sa panas at yung mga kasama ni Tantoko, kaya akala nila, mahilot-hilot nila, kaya dinelay nila ang paghingi ng tulong sa emergency, mga kababayan. Okay, so yun po ang point ni Maharlika dito, no? Na ako naman, yes, tama si Maharlika. Kasi po, ang taong bayan ngayon ay naghihintay. Naghihintay ang taong bayan sa katotohanan, sa what is the what's the real reason bakit namatay itong si Paulo Tantoko. At isa sa mga suggestion nitong si Maharlika ay sana naman yung kahit asawa ni Paulo Tantoko ay magsalita ka na. Nagtataka ang taong bayan bakit tahimik ang pamilya Tantoko. Kahit this is a private person, itong si Paulo Tantoko, but itong asawa niya na yung Deputy Social Secretary ng Malacanang ay dapat magsalita. Para malinaw na kasi it becomes already national issue. Okay, marami na po, halos lahat ng mga mainstream media ay kinuha na nila itong balita na ito at inilabas na sa taong bayan, di ba? So tama si Maharlika, no? Whether the argument is the report is tampered or not, para malinaw ang lahat, sana one of these days, meron na pong maglabas na official na dokumento na makapagsabi kung ano ang pinakadahilan bakit namatay itong si Paulo Tantoko. At sabihin nila, totoo ba na 7 hours pa bago tumawag ng emergency? Okay? So, we are still waiting. Ano ba talaga ang dahilan? Bakit tahimik ang pamilya ni Tantoko? Okay? So guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ipinakita ko sa inyong video ni Maharlika. Sang-ayon ba kayo sa mga ebidensya at sa argumento ni Maharlika? Mag-comment, mag-react. Okay? At usap-usap tayo sa comment section. Okay? Guys, don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito ha, para marami po ang makarinig. So itong balita na ito, importante makaalam ang taong bayan. And mag-subscribe na po kayo guys. Kasi libre lang po ang mag-subscribe sa Donmar TV para updated kayo lagi sa ating mga balita. Okay? So see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.